Kamusta mga katropa? Welcome sa channel na ito, ang Juan Kaisip TV. Ang banda na tatalakayin naman natin sa ngayon ay ang Eraserheads. Alamin natin ang kanilang kasaysayan, paano sila nagsimula at nagkakilala. At bakit sinasabi na sila ang pinakamatagumpay na banda sa Pilipinas. Ang mga albums nila ay naibenta ng mahigit na 9 million copies, at sila ang sinasabing dahilan ng pagdami ng mga bandang naglabasa noong 90s, tulad ng River Maya, Parokya ni Edgar, Yano, The Youth, Shakol, Green Department at marami pang iba. Taong 1987, first-year college si Ely Buendia sa UP Diliman, Quezon City. Miyembro siya ng isang banda na ang tawag ay Blue Eddy Tristy, mula sa Kalayaan Residence Hall. At ang una nilang gig ay isang protest concert na ginanap sa Palma Hall ng UP Diliman. Taong 1988 naman, nagsimulang pumasok sa UP Diliman bilang mga first-year college sina Raymond, Marcus at Buddy. Sila ay nagbuo rin ng sarili nilang banda na tinawag nilang Curfew. Sila ay may babaeng bokalista na ang pangalan ay Candy Pelayo. Nagbuo ng bagong banda si Ely Buendia na tinawag nilang Sunday School. Wala silang regular na drummer sa bagong banda na ito, pero paminsan-minsan ay nahuhugot nila si Raymond Marasigan bilang drummer nila. Ayon kay Ely, ang mga unang mga kabanda niya dati ay mga hindi seryoso, palaging umaalis at mga hindi naman talaga musikero. Kaya nagpaskil si Ely sa message board ng Molave Dormitory ng UP, na naghahanap siya ng bagong mga kabanda, at sina Raymond, Buddy at Marcus lang ang nag-audition. Noong una, nag-audition si Raymond bilang bahista, at si Buddy ay bilang drummer. Subalit makalipas lamang ang dalawang kanta ng jamming nila, ay nakita nila na hindi sila angkop, kaya nagpalit sila ng instrumento, si Buddy na sa bass at si Raymond na lang sa drums. Makalipas ang isang linggo, ay nagkaroon na sila ng unang gig. Kailangan na nila ng pangalan ng banda nila. Dahil ang course ni Ely sa UPI Film, mahilig siya sa mga magazines tungkol sa films at movies. Mayroon siyang nakita sa isa sa mga pages ng magazine na may nakasulat na Eraserhead, kung saan ito ay isang Hollywood film na ni-direct ni David Lynch. Ini-suggest ni Ely ang pangalang Eraserheads para sa banda nila at lahat naman sila ay nagustuhan ang pangalan. Nabuo ang banda noong panahong nag-aaral pa lang mag-drums si Raymond. Nagsisimula pa rin lang mag-aral mag-gitara si Marcus. At hindi pa totoong bassist si Buddy. Iba-iba din ang hilig nila. Hip-hop ang gusto ni Raymond. Jazz ang gusto ni Buddy. At folk naman ang gusto ni Ely. Magkakaiba ang gusto nila kaya palagi silang nagtatalo-talo. Halimbawa, may mga pagkakataon na ayaw sundin ni Raymond ang style ng pag-drum na gusto ni Ely para sa sinulat niyang kanta kaya malimit silang nag-aaway. Nagsimula silang mag-audition sa mga bars noong 1989. May isang lugar sa Balara na ang tawag ay Anthem, dito ay tumutugtog sila ng mga kanta ng Metallica at Guns N' Roses. Noong una ay panay covers lang ang mga tinutugtog nila. At sila ay tumutugtog lamang sa school nila, at sa ilang maliliit na mga clubs sa Maynila. Hindi sila magaling mag-cover ng mga kanta, palagi silang maraming sabit at sablay, at hindi rin naman bagay ang boses ni Ely para sa mga klase ng mga kanta noong panahon na iyon na tinutugtog nila. Kung kaya naggawa na lang sila ng mga sarili nilang kanta, upang kung maliman ang tugtog nila, ay hindi na malalaman ng mga nanonood sa kanila. Ang pag-perform ng mga orihinal nilang kanta sa harap ng live na audience ay agad nakakuha ng mga tagahanga, una sa loob ng university nila at unti-unting kumalat sa labas ng UP. Isa sa mga pinakaunang kanta nila noon na sumikat sa campus ay ang kantang Pare Ko. Dahil bukod sa may magandang melody, ito ay may lyrics na may kasamang mga mura, na hindi pangkaraniwan noong mga panahon na iyon. Nakagawa na sila ng sarili nilang pangalan sa underground music sa UP campus, bagamat sa mga radyo, ang pinapatugtog ay mga kanta ni na Martin Nievera, Gary V, Ariel Rivera at mga katulad nito. Kalaunan, naisipan nila na gusto nilang mag-record ng mga kanta nila, dahil gusto nilang tumugtog sa Club Dread at sa Sunken Garden. Kung kaya, nag-record ng demo tape ang banda sa garahe ng bahay ni na Raymond sa Candelaria, Quezon noong January 26, 1991 gamit lamang ang cassette tape recorder. Ang album ay tinawag nilang Guard Jam, at ito ay kinapapalooban ng 9 na kanta. Kasama na sa album na ito ang mga kantang Milk and Money,
Shake Your Head, at Pare Ko. Noong May 1991, nilapitan ni Raymond ang isang guru niya sa UP na si Robin Rivera para pakinggan ang demo tape nila. Pinakinggan nga ni Robin Rivera ang demo tape nila at tinulungan silang i-record muli at gawing mas maayos ang mga demo songs nila. Mahirap mag-record ng kanta noong mga panahon na iyon, dahil kailangan pa nilang manghiram ng mga instrumento, at hindi makakapag-record ng maayos maliban na kung may pera ka talaga. Isa lang ang gamit nilang amplifier noon, subalit buti na lang at may nahiraman si Buddy. Ginamit nila ang drum set ni Robin Rivera at nanghiram pa siya ng mic sa mga kaibigan niya. Humanap sila ng lugar kung saan sila pwedeng mag-record, at ang napili nila ay sa faculty studio ng campus nila. Subalit ang hindi nila alam, ay mayroon palang mga comprehensive exam sa kalapit na room ang ibang estudyante noong araw na magre-record sila. Kung kaya't nung tumutugtog na sila, ay pinuntahan sila ng mga teachers para patigilin sila dahil maingay sila at nakaka-distract sa mga nag-e-exam. Kaya nakipag-usap pa sila na umabot pa hanggang sa associate dean, para lang matuloy sila. Pinayagan naman sila kalaunan, pero noong mga bandang hapon na, kahit na ang reservation nila ay mula 9 AM hanggang 5 PM. At nai-record na nga nila ang mga kanta nila gamit pa rin ang 4-track recorder ni Robin Rivera. Ang bagong demo album ay pinamagatan nilang Pop You. Mula sa salitang, fuck you. Bilang patama sa mga tao, record labels at mga kumpanyang nang reject sa kanila. Ang cover ng demo album nila ay drawing lang ni Ellie. Gusto talaga nilang makapaggawa ng kanta na mga kakaiba, na maging bagong kanta. Ayaw nila ng mga tradisyonal na kanta, hindi lamang sa music, kundi pati sa attitude. Nag-record sila para bukod sa may demo sila, hindi man sila sumikat, may masasabi silang recorded songs na nagawa nila noong mga bata pa sila, na maaari nilang mapakinggan kapag matatanda na sila. Inilako nila ang kanilang demo tape sa mga producers, record labels, mga clubs, at mga radio stations, sa pag-asang mapatugtog ang mga kanta nila sa radyo at makaabot sa masa, subalit ni-reject sila ng lahat ng mga ito. December 1991, nag-quit sa Eraserhead si Buddy dahil nahihirapan siya sa subject niyang calculus sa UP. Nagbakasyon siya at umuwi sa probinsya nila sa Zamboanga, subalit bumalik rin sa banda makalipas lamang ang 3 buwan. Sa underground scene naman ng UP, ay pakunti na ng kumukuha sa kanila dahil ang nauuso ay imbes na kumuha ng banda tuwing may mga events, ay mag-imbita na lang ng mga maliliit na papasikat ng mga performers tulad nina Regine Velasquez at Side A, kung saan pwede silang kumuha ng mga sponsors, at kikita pa sila, kaya nawawala na yung mga banda sa UP. Kung kaya't, gusto na nilang mag-disband. May gig pa sila na hindi sila makatugtog kahit schedule na nila dahil, imbes na sila na dapat ang patugtugin, ay yung mga bagong dating na medyo sikat ang mas pinapaunang tumugtog kaysa sa kanila. Hanggang sa last gig nila bago sila mag-disband, ay napanood pala sila ng mga taga Club Dread, na natuwa sa kanila dahil mga original ang kinanta nila at kwela. Makalipas ang ilang buwan matapos ang last gig nila, at disbanded na sila, ay pinatawag sila ng Club Dread at sinabihan na mag-audition sa kanila. Kaya masayang masaya sila. Natuwa naman sa kanila ang mga taga Club Dread, may nakitang kakaiba sa kanila, kaya pinatugtog nila sila ng regular sa Club Dread. Nakita nila na hindi man sila mga magagaling tumugtog ng instrumento, ay may skill naman sila sa pagsulat ng kanta. Sila ay tumutugtog dito ng 2 beses isang buwan. Si Ellie ay nagtrabaho sa BMG Records Pilipinas Inc. na isang music record label company. Ang trabaho niya dito noong una ay copywriter, at unti-unting na-promote bilang label manager. Habang nagtatrabaho siya sa BMG Records Pilipinas, ginamit niya ang oportunidad na ito upang kahit pasundot-sundot ay makapag-submit siya ng mga demo tapes ng banda niya sa music record label company na ito. Kalaunan, ang mga kanta nila ay napansin ng isang BMG director na si Vic Valenciano. Pinakinggan ni Vic Valenciano ang kanilang mga kanta at sinabing ang mga kanta nila ay napakahilaw pa, subalit may potensyal. Ganun pa man ay binigyan niya ng pagkakataon ang banda na makapag-record ng sarili nilang album. At noon ngang 1993 mga katropa, ay sinimulan na nilang i-record ang kauna-unahan nilang album na tinawag na Ultra Electromagnetic Pop. At inilabas sa masa. Walang sino mang nag-akala na magiging matagumpay ang Eraserheads subalit nagawa nila.
Bumentang maigi ang album nila. Marami ang nagsabi na baka natsambahan lang ng Eraserheads ang unang album nila, subalit nang ilabas na nila ang mga susunod na album nila tulad ng Circus at Caterpillar, ay pinatunayan nilang hindi sila one-hit wonder na banda lamang. Sunod-sunod na hits ang inilabas ng Eraserheads at hindi na napigilan ang kanilang pagsikat. Sila ang pinakamaimpluwensyang banda dahil kung dati ay ayaw ng mga record label companies ng mga klase ng kanta nila, ngayon ay sila na ang nagmamadaling humanap ng mga underground bands upang may record ang mga kanta nila. Lalo namang nag-inspire at nagdamihan ang banda noong mga panahong iyon. At iyon na nga ang siyang naging dahilan ng band explosion noong 90s. Iyan ang mga pangyayari mga katropa kung paano nabuo ang Eraserheads. Hanggang dito lang muna ang video na ito. Sa susunod o sa part 2 ng video na ito ay ating tatalakayin kung gaano sila katagumpay at kung ano ang kumpletong detalye kung bakit sila naghiwa-hiwalay sa kabila ng kasikatan at mga narating nila. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para alam mo ang kwento ng mga legendary bands dito sa Pilipinas tulad nito. At muli, ako si Juan Kaisip. Hanggang sa muli. Salamat!